na tayo lahat ay tumayo bilang pagbigay galang sa banal na salita ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ito po dadalhin sa atin ng ating beloved ordained preacher, Richard Abad. Praise the Lord, God bless you, mga kapatid. Sa beloved preacher, Brother John Ali. Brother, say praise the Lord. Namal tayo pong lahat ay malalayang sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mabuti kilat mapagpala namin Diyos sa manaming banal. Mahal namin Panginoong Jesus, lubos mo kami nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyo sa mga kabutihan sa iyong mga buhay. Patuloy na biyaya at tabag na pinagkakalob mo po sa amin. Diyos sa pangunang panalangin po namin mahal Evangelista Estrada Almeda. Patawarin mo po kami, mahal po sa iyong mga pagkukulang. Ikaw po Diyos maglangis sa iyong banal salita. Magbukas sa aming pangunawa at kamabigyan na karoon sa iyong mga ngaral sa iyong pong maasa. Sumaming ka o Diyos, sa makapangyariang pangalan mo, mahal na Panginoon sa aming sinasulat. Di mo mahal lang anumang gawa ng kaway. Lumayo sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Hallelujah! In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Better say, praise the Lord. Muli po ating dakilang Diyos, minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, dahil worship, honor, and praise belongs to our loving God, to our dearest Lord Jesus Christ. Amen. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At double honor po sa ating dearly beloved normal pastor, Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of the loving God, na siya mong ginamit nating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Praise the Lord. At minamahal at rin pong naalala mga mabuting turo, aral na iniwan po sa atin na ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor at doubling paggalang po sa ating beloved Mama Dear, Lina C. Almeda. Praise the Lord. At minamahal sa kanilang minamahal ng mga anak, beloved Almeda children, children-in-law and grandchildren po ng ating beloved parents of the Lord. Napabot po natin ating doubling paggalang minamahal. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga beloved preachers, ating mga beloved elders, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa lahat ng ating mga beloved choirs, sa lahat ng ating mga musician, sa lahat ng ating mga brethren, doon po sa dako ng Zamboanga, minamahal, maging sa mga nanonood po sa live streaming, binabati po natin kayong lahat ng magandang gabi sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mahal, salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay sadyang tumutugon sa ating mga panalangin. Amen. Alam niyo naman po, minamahal, talaga hindi basta-basta na yung mag-cross ka ngayon, minamahal. Ang mga inter-island po ng ating bansa, marami tayong mga hiwa-hiwalay na isla. Dahil po sa sitwasyon natin ngayon, minamahal, sa mga requirements. So mga minamahal, hindi po ganun na kadali. At alam niyo naman po paano kami na nakikisalamuha sa iba't ibang maraming tao. Mga kapatiran, sa mga gawain, mga place na inaasikaso natin, may pinupuntahan tayo. So talagang expose kami sa tao, sa public, mga minamahal, no? Kaya pag-usapan na yung mga swab test na yan, mga minamahal, hindi mo maiwasan mag-isip, mga minamahal, no? Na kumbaga mag-alala na rin mga minamahal. Pero sabi pa nga mga minamahal, kapag kalooban ng Diyos, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon na bigyan po tayo ng pagkakataon. Makadako po dito sa dako ng Zamboanga. Makita ko po kayo muli, mga minamahal. Amen. At salamat sa mga Pilipino sa inyong patuloy na paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Napakalaga po. Ano man po mangyari sa mga maging sitwasyon natin sa ating mga buhay, ano man mga pagsubok naman sa atin, sa bawat isa sa atin, mga minamahal, ay mahalaga po na tayong magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Dahil sa iyong pagpapatuloy, mga minamahal, sa ating pagpapatuloy, tayo ang aani ng ganti galing sa mahal na Panginoon. Amen? Yung reward mo, pag magpatuloy ka, sa'yo yan. Hindi yan pwede mapunta sa iba. Sa'yo yan. Kaya bawat isa sa atin,
para kamtin natin yung ating mga reward, mga minamahal, ganti natin sa mahal na Panginoon. Napakahalaga na magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Minamahal tayo, bidadako sa salita ating mahal na Panginoon na silence but not absence. Ito po yung mga sitwasyon, mga minamahal ko, na kuminsan nararamdaman po natin na parang tahimik, parang everything is ordinary or normal, mga minamahal, na parang wala pang katugunan sa mga prayers natin o hindi pa sinutugon ng mahal na Panginoon yung prayers natin. Minsan nag-iisip tayo na parang tahimik, parang wala ang mahal na Panginoon. But actually, mga minamahal, ang answers ng mahal na Panginoon sa ating prayers ay tatlo, no? At dalawa po yung positive. Yes, kalooban ng Diyos. Amen? No, kapag hindi niya kalooban. And wait, yung pangatlo, wait, yes pa rin yun. Pero maghintay pa tayo. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, kumbaga, sa positivity ng answer sa prayers natin, 2:1. Dalawa yung positive, isa yung negative. Amen? Everybody say, praise the Lord. Now, sometimes we felt alone and forsaken when our prayers, God have no answers yet. But our good Lord have never leave us. But in His right time, He will answer our prayers. Alam niyo po, mga minamahal, kapag ang mahal na Panginoon ay nagtitest o yung examination, mga minamahal, siyempre, di ba pag normal classes, normal yung klase, may mga teacher po siguro dito, pag normal yung klase, yung teacher, sige nagyaw-yaw. Amen. Maraming salita yung teacher pag klase. Amen? Maraming sinasabi, makinig ka para matutunan mo. Ganon po yung klase. Pero when examination comes, kapag exam na, yung teacher hindi na yan magsalita. Tahimik na lang yan. Tinitignan yung mga estudyante. Paano sila mag-answer. Di po ba? Ganon din ang mahal na Panginoon. When God tests His people, tahimik ang mahal na Panginoon. Inoobserbahan ka kung anong gagawin mo when time of trials o mga test na dumarating sa buhay mo. Natuto ka na ba? Alam mo na ba yung dapat mong gawin? Pero hindi ka at hindi po tayo iniiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. From the book of 2 Peter chapter 3 verse 9, mga minamahal, basahin po natin. 2 Peter chapter 3 verse 9. In the book of 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Dito po sa aklat ay 2 Pedro, ang kamaray 3, ang talatay 9. Ito ang nakasulat. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuho sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Word say, praise the Lord. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward, not willing that any should perish, but all should come to repentance. So mga minamahal, ang Diyos na po ay hindi nagpapaliban sa kanyang pangako. Amen? Ano ba ibig sabihin ng nagpapaliban? Kumbaga, may delays or may postponement sa kanyang promises. Pero sa atin na naglilingkod, sa tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon, as far as I'm concerned, mga minamahal, ang mga promise ng mahal na Panginoon hindi delayed, hindi postponed, but it comes in the right time, mga minamahal. Amen? Papalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Meron bang pangako ang mahal na Panginoon sa inyo na na-delay?
May pangako bang mahal na Panginoon sa inyo na na-postpone? Wala po, no? But His promises comes in the right time. Dumarating ang mga pangako ng Diyos sa tamang panahon. Pero yung mga delays o sinasabi natin, the time that we should wait, hindi po delation, but the time we should wait, o yung tinatawag na God's long suffering, pinapaghintay ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yun yung mga time, mga minamahal, na tayo naman po as a believers o bilang mga mananampalataya sa mahal na Panginoon, natututo tayong magtiwala sa Diyos. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Diba? Habang wala pa yung prayers mo, habang hindi pa tinutugon ng mahal na Panginoon yung panalangin mo, yung mga time na yan, binibuild mo naman yung pagtitiwala mo sa Diyos. Tama po ba? Tapos, sinesearch mo rin yung sarili mo. Bakit wala pa? Siguro may pagkukulang pa ako. Siguro hindi pa ako nagtatapat. Siguro may pinapagawa pang mahal na Panginoon sa akin. At yung mga time na yan, mga minamahal, hindi pa tinutugon ng mahal na Panginoon ang prayers mo, sinesearch mo ang sarili mo kung nagpapakumbaba ka ba sa mahal na Panginoon. Amen? Kasi yung Israel, yung Israel po, mga minamahal, na pinapangunahan ni Moses, dapat 40 days lang po yung travel nila. Nandun na sila sa Canaan. Nandun na po sila sa Promised Land. But it took 40 years. 40 days, naging 40 years. Ang tagal nun. Amen po ba? Ilang buwan yung 40 days? Isang buwan, mahigit lang yon. But it took 40 years. Umiikot-ikot lang sila, minamahal. Bakit ganun katagal? Magtatanong ka, bakit ganun katagal, Brother Richard? Dapat 40 days man lang yata. Bakit naging 40 years? Kasi sa kanilang kakulangan sa pananampalataya. You see? Sa kanilang kakulangan sa pananampalataya sa Diyos, sa kanilang kakulangan sa pagtitiwala sa mga Panginoon, at meron pang isa silang weakness na palagi nagreklamo. Amen. Nagtagal yung 40 days, naging 40 years. Masisin mo ba ang mahal na Panginoon na kanyang pinatagal? Hindi. Bakit? Ano nangyari, mga minamahal? Yung mga reklamador, nawala. Nawala. Yung mga bata, sumunod na generation, mga minamahal, natuto silang magtiwala sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So, pag hindi ka pala magtiwala, kaya kang palitan ng Diyos ng marunong magtiwala. Amen? Yun ang nangyari sa Israel. So kung ayaw po natin mangyari sa atin yung ganon, gusto natin yung promise ng ating mahal na Panginoon, maangkin natin, gayahin natin yung gusto ng mahal na Panginoon na magkaroon tayo ng kumpletong pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag natin ikasama ng loob yung matagal pa yung answer sa prayers natin. Huwag natin ikasama ng loob, minamahal, na tayo'y tinililinis ng mahal na Panginoon, sapagkat, mga minamahal, makakabuti po yun sa atin. Amen. Basahin po natin Romans chapter 2 verse 4, sa aklat po ng Roma, kapitulo 2, talata ay 4, minamahal. In the book of Romans, chapter 2, verse 4, Or despiseth thou the riches of his goodness, and forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? Amen. Dito po sa aklat ng taga-Roma, ang kabatay 2, ang talatay 4, ito ang nakasulat. O, hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. Meron palang kayamanan sa kabutihan ng Diyos. Meron palang kayamanan, minamahal, sa pagtitiis ng mahal na Panginoon. Amen? Meron palang kayamanan, minamahal, sa pagpahinuhod ng Diyos. Ay yung kanyang long suffering. Meron ka palang kayamanan na makukuha dyan. Forbearance, meron ka palang kayamanan na makukuha. God's goodness, meron kang kayamanan na makukuha. Pero isipin mo, God's goodness, alam mo na kaagad yun, ang Diyos mabuti. Pero pag sinabing forbearance, pag sinabing long suffering, ano yan? Minsan gusto ng mahal na Panginoon, naghihintay ka. Minsan gusto ng mahal na Panginoon, anong gagawin mo kung medyo dumadaan ka sa trials, dumadaan ka sa suffering, magpapatuloy ka ba? Tinitignan ng mahal na Panginoon. Pero nung sabi mami na mahal, ang lahat daw na ito ay gagabay sa atin sa pagsisisi. Ibig sabihin, tayo matututong magpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Kapag ang Diyos may layunin po sa atin, mga minamahal, lilinisin tayo ng Diyos. Amen? Pag ang Diyos gagamitin tayo, mga minamahal, lilinisin tayo ng mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, the more kang nililinis, the more na may purpose sa iyong mahal na Panginoon. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos lang po ang nakakaalam nun. Amen? Amen? Kaya sa mga paglilinis, sabi ng Biblia, minamahal, huwag mo daw i-despise. Not knowing that the goodness of God, this is God's goodness. Kung may mga forbearance, kung may long suffering na nangyayari sa buhay mo, this is God's goodness, mga minamahal, which lead us to repentance. Matuto tayong magpakumbaba sa mahal na Panginoon. Malalaman natin, mga minamahal, na ang Diyos hindi pala malayo. Ang Diyos nandyan lang pala, minamahal. Tinitestingan tayo, mga minamahal. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Have faith, God will answer. Magtiwala lang po tayo, minamahal, ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Tiwala lang po tayo, mga minamahal. Umasa lang tayo. Kaya pag naranasan niyo po kasi yung wait, tapos tinugon ng Diyos yung prayer mo, pag magkaroon ka uli ng sitwasyon na hindi pa tinutugon, alam mong kailangan uli ng wait. Amen? Ano sabi ng Biblia, minamahal? Yung mga naghihintay sa mahal na Panginoon, lilipad katulad ng agila, mga minamahal. Hindi sila mapapagod. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Lahat na naghihintay sa mahal na Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Ang lahat na naghihintay sa mahal na Panginoon, lilipad katulad sa agila. At hindi sila mapapagod. Amen. Ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng kalakasan, mga minamahal. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, wala ka palang dapat ipangamba pag naghihintay ka sa mahal na Panginoon. Kagaya po ngayon, naghihintay tayo. Amen? Nakikita natin yung sitwasyon. Marami na minsan mga pag-aalala na sumasagi sa isip natin. Marami na tayong mga plano. Amen? Amen? Pero mga minamahal, isa lang po, bakit tayo nananatili? Mga minamahal, bakit tayo patuloy na naglilingkod? Dahil hinihintay natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi po ng Luke chapter 18 verses 7 to 8, mga minamahal, from the book of St. Luke, chapter 18 verses 7 to 8, mga minamahal ko. From the book of Luke, chapter 18, verse 7 to 8. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him? Do he bear long with them? I tell you, that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanatay 18, ang talatay 7 hanggang 8. At hindi baga, igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya ay may pagpapahinuhod sa kanila? Sinabi ko sa inyo, na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao. Makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa?
Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon, minamahal. And shall not God avenge His own elect, which cry day and night unto Him, though He bear long with them? I tell you that He will avenge them speedily. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, yung po mga pinili ng mahal na Panginoon, mga anak ng Diyos, na humihingi, mga minamahal, na sila po ipagtanggol, tasin nyo kanilang mga problema, umiiyak sa mahal na Panginoon, araw at gabi, mga minamahal, sila daw po ay ipagtatanggol ng mahal na Panginoon. Tutugunin ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Everybody say, praise the Lord. So, yung may pananampalataya, hindi po napapagod manalangin. Ang sabi ng Biblia, sino yung didinggin ng mahal na Panginoon? Yung umiiyak sa Kanya araw at gabi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino po yung mga nagpipray sa araw, magsabi ng praise the Lord? Sino yung nagpipray sa gabi, magsabi ng praise the Lord? Sino yung nagpipray sa gabi lang? Gabi lang ba? Sino nagpipray sa araw lang? Pag gabi, hindi na. Walang nagpipraise the Lord. Tayo kasi nasanay tayo, minamahal. Bago pagising sa umaga, makikipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago matulog sa gabi, makikipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, tutugunin ng Diyos ang ating mga dalangin. Amen? At sabi ng banal na kasulatan, ito lang po yung hinahanap ka lang ng mahal na Panginoon eh. Will He find faith on earth? Makakasumpong ba siya ng pananampalataya dito sa lupa? Ibig sabihin, mga minamahal, yung matyagang nananalangin, araw at gabi, umiiyak sa mahal na Panginoon, yun po yung may mga pananampalataya, minamahal. Hindi sila napapagod. Amen? Naghihintay sa mahal na Panginoon. Bakit po pinapahintulutan ng Diyos mangyari yun? Dahil gusto niya na masumpungan niya tayo na may pananampalataya, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ano sabi na ating mahal na kapatid na nagpatotoo kanina? Wala naman tayong magagawa. Di mag-pray tayo. Amen? Bahalang mahal na Panginoon. Basta nag-pray tayo. Oh, kinlaim nila yung pangako ng mahal na Panginoon. Oh, yung kanyang beloved husband, mahigpit sa mahigpit sa liko mo ng mga time niyo, kahit daw general, hindi nakakadaan. Oh, ang kanyang beloved husband, pinasakay sa ambulance. Pinasakay sa ambulance. Ambulance yung dumaan hindi na na-search mga minamahal. Di nakauwi yung husband niya minamahal kahit na hindi kompleto yung documents. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ambulance yun, hindi yan pwedeng harangin. Everybody say praise the Lord. Oh, hindi nila alam na yung pasahero pala walang sakit. Kapatira natin. May mga paraan ng mahal na Panginoon. Basta tayo magtiwala lang po, mga minamahal. I-claim natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon na siya ang Diyos na buhay at siya po ang Diyos na tutugon sa ating mga panalangin. Mga minamahal, si Jose, anak po siya ni Jacob kay Rachel. Kapatid siya ni Benjamin, mga minamahal. Ito po si Joseph, mga minamahal, si Jose, paborito siyang anak ni Jacob. Kasi mahal niya si Rachel, yung mama. So naging paboritong anak to si Joseph, si Jose, at saka si Benjamin. Pero maliit pa nun si Benjamin. So si Jose yung paborito niya. Ginawa niya ng coat with many colors, yung coat na maraming kulay. May mga kapatid dito si Jose sa iba't ibang nanay. Sa tatay, magkakapatid sila, pero iba-iba yung nanay. So dahil paborito siya, gano'n naman po talaga no? Pag may paborito, yung hindi paborito, naiinggit. Ayaw nyo mag-amen Everybody say praise the Lord. Normal po yun, amen? Kahit sa magkakapatid, nangyayari yan. Kung paborito si ate, paborito si kuya, sasabihin ng kapatid, palagi na lang ikaw. Palagi na lang ikaw, may pasalubong, kami wala, di ba? Ganun na nangyari kay Joseph. Paborito siya ng kanyang papa, kaya yung 11 o yung 10,
brother, kasi maliit pa naman si Benjamin, yung 10 nagsiselos sa kanya. Tapos, para siyang prinsipe, tagahatid lang siya ng pagkain ng mga kapatid niya, yung mga kapatid niya nabibilad sa araw. Sa bagay, medyo bata pa naman si Jose. Nabibilad sa araw siya, tama lang siyang maghatid ng pagkain. Pagkatapos siya maghatid ng pagkain, matutulog. Tapos uuwi na. Ganun po ang trabaho ni Jose. One time, mga minamahal, na naginip siya, na lalong kinagalit ng kanyang mga kapatid kasi may gift po sa dream si Jose. Sa panaginip niya, mga minamahal, na lahat ng kapatid niya yuyuko sa kanya. Kumbaga, lahat ng kapatid niya maglilingkod sa kanya. Naiinggit na. Amen. Naiinggit na, kukwentuhan mo pa ng ganon, mag-alburuto na yon. Sasabog na yon, parang bulkan. Ikaw, paglilingkuran namin, naiinggit na. Sabi ng mga kapatid, bantay ka lang. Tapos, nanaginip pa uli siya, na pati yung buwan at araw, yumuko sa kanya. Ibig sabihin, pati nanay, tatay niya, maglilingkod din sa kanya. Hindi na lang yung magkakapatid na nagalit, pati si Jacob, pati yung mama ni Joseph nagalit na rin sa kanya. Pero panaginip yun. Amen? Everybody say praise the Lord. So si Joseph naman, tuwang-tuwa siya. Magyabang siguro siya. Hanggang sa sobrang galit ng kanyang mga kapatid, mga minamahal, sabi nila, nakita nila pumunta si Joseph, patayin natin ito dahil nakakainis. Naiinggit na nga tayo dahil paborito siya ni tatay, ni papa. Pagkatapos, maglilingkod pa daw tayo sa kanya. Patayin natin to. Para wala nang tayong kainggitan. Ang sabi naman ng isang kapatid, huwag mong patayin yan. Kasi kahit anong mangyari, kapatid mo pa rin yan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So ang ginawa nila, hinulog nila sa balon. Hinulog nila sa balon na walang tubig si Joseph. Tapos nung may dumaan na mga nagtitrade na mga Arabiano, binenta nila si Joseph. Tapos, ang sumbong nila sa papa, si Jacob, ang sumbong nila, si Joseph, pinatay ng mas mabangis na hayop, kinain. Ito yung damit niya. Nagkatay sila ng sheep, ng tupa, tapos pinatuluan nila ng dugo yung damit ni Joseph. Tapos pinunit-punit. Ito rin yung damit ni Joseph, kinain na ng leon. Pero actually, binenta nila. Napaka-illustrative o napaka-symbolical. Bakit mga minamahal? Sapagkat kung magkano binenta ni Judas, ang mahal na Panginoon na 30 pieces of silver, ganun din po yung pagkabenta kay Joseph. Amen? May symbolical. Everybody say praise the Lord. May pinapahiwatig. So mga minamahal, grabing iyak ni Jacob, hindi mapigil, walang makapigil sa kanila for how many days. Iyak na iyak, siyempre paborito niyang anak, tapos nawala. Pero si Joseph naman, naisip niya mga minamahal, bakit sa dinami-dami ng tao, yung magtatraidor sa kanya, kapatid niya pa? Sa dinami-dami ng tao, mga minamahal, kumbaga kung meron kang malapit na pagkakatiwalaan, kapatid. Amen po ba? Pero anong pangyayari mga minamahal na yung kapatid pa niya ang nagbenta sa kanya? Ang nagtraidor sa kanya. So isipin niyo po, anong galit ang nabubuo sa puso ni Joseph? Maaring paghihiganti mga minamahal pagdating ng araw. Pero bagamat yun ang sitwasyon ni Joseph mga minamahal, napakahirap po nun. Lahat ng kapatid mo nagkaisang ibenta ka. Ang ganda ng kalagayan mo sa bahay niyo, prinsipe ka, eto ka ngayon doon sa Egypt, alipin ka. Servant boy, utusan, tagalinis, tagaluto, tigluto, puro tig. Amen. Everybody say praise the Lord. Isipin mo anong kaisipan magkakaroon si Joseph ng ganong sitwasyon na binitray siya ng kanyang kapatid. Pero mga minamahal, napakaganda ng puso ni Joseph. Bakit po mga minamahal? Sa kabila ng ganun niyang sitwasyon na tinraidor siya ng kanyang mga kapatid, pero ang kanyang puso ay nanatiling nagtitiwala
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sa umpisa, nahirapan si Joseph sa paglilingkod kasi prinsipe siya eh. Amen? Alam niyo man yung prinsipe, pakiabot nito, pakikuha yung ganun, pakigano. Nung naging slave siya, siya na yung takbo ng takbo. Alam kong nahirapan si Joseph pero nakapag-adjust po siya. Maring nagawa niya yon dahil sa kanyang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Ganun po kasi ang Kristiyano, nagagawa nating magtiis, nagagawa nating magpatuloy, nagagawa nating magpakumbaba dahil tayo nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, manamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. So yung pagtitiwala mo sa mahal na Panginoon, magbubunga ng pagtitiis. Magbubunga ng pagpapakumbaba. Amen? Maring sa puso na rin niya, partly, nakalimutan niya na yung nagawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Amen? Naging katiwala siya sa bahay dahil magaling siya na servant. Kumbaga, masasabi natin, kumbaga sa head siya ng mga servants. Naging head ng mga servants si Joseph dahil mapagkakatiwalaan. Minamahal, eto na naman, nagkagusto sa kanya yung asawa ni Paraon na gustong makipagrelasyon, may mangyari sa kanila. Si Joseph, ayaw niya dahil alam niyang ito'y kasalanan sa mata ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. To make the story short, minamahal, dahil araw-araw, tinutokso siya ng asawa ni Paraon hanggang dumating yung pagkakataon na tumakbo siya, napunit yung damit ni Joseph, nahawakan ng asawa ni Paraon, at ang nangyari, nabaliktad ang kwento. Imbis na yung asawa may gusto kay Joseph, ang kwento ng asawa, gusto siyang ripin ni Joseph. Natural, kung may paniniwalaan man yung Paraon, bagamat may tiwala siya kay Joseph, natural paniniwalaan niya yung asawa niya. Asawa niyang sinungaling. Amen. Amen? Everybody say praise the Lord. Asawa niyang mahilig magbaliktad ng istorya. So doon siya naniwala, mga minamahal, ipinakulong niya si Joseph. Eto na naman, minamahal. Mga kapatid mo, binenta ka. Kapatid mo, binenta ka. Eto ngayon, nagsumikap siya as a servant, nagsumikap siya bilang matuwid na alipin. Eto na naman yun, pinarusahan siya ng walang kasalanan. Doble na. He was betrayed twice. Ilagay niyo po yung sarili niyo sa sitwasyon ni Joseph, mga minamahal. He was betrayed twice. Mahirap ang kanyang sitwasyon. Kung mahirap maging alipin, mas mahirap maging bilanggo. Amen? Amen? Everybody say praise the Lord. Mas mahirap maging bilanggo. Pero bagamat nasa bilangguan siya, minamahal, hindi pa rin siya nakalimot makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pa rin siya nakalimot magtiwala sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Patuloy pa rin siyang nanalangin, patuloy pa rin siya nagtiwala. Darating ang araw, minamahal, tutugin ng Diyos ang kanyang panalangin. Alam niyo po, minamahal, may nakulong na parehas na malapit sa hari, isang tagaluto ng tinapay at saka isang tagapagbigay ng alak sa hari. Dalawa sila. Pagkabilanggo, mga minamahal nila, naka-stay doon na naginip, nagkaroon ng panaginip, hindi nila mapaliwanag yung interpretation ng panaginip nila na ikwento nila kay Joseph, mga minamahal. Pagkatapos, ito naman si Joseph na may gift sa dreams, na ipaliwanag niya yung mga panaginip nila, yung mabuti ang panaginip na resulta, naniniwala siya. Yung masama naman ang resulta ng ang interpretasyon ng kanyang panaginip, ayaw niyang maniwala. Pero lahat ng sinabi ni Joseph nangyari, mga minamahal. Lahat ng sinabi ni Joseph nagkatotoo. Amen? Mag-iisip ka, bakit hanggang sa mga punto na yon, nasa kanya pa rin yung gift? Bakit sa mga punto na yon, mga minamahal, yung kanyang interpretation, yung wisdom na bigay ng malapit, nandun pa rin? Ibig sabihin, si Joseph hindi bumibitaw sa kanyang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon.
si Joseph na natili na nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi niya po doon sa tagapagbigay ng alak, kung ikay ma-reinstate na, mabalik ka na sa iyong posisyon, huwag mo akong kalimutan. Tulungan mo ako dahil biktima lang ako ng frame up. The frame up lang ako. Ang sabi nung tagapagbigay ng alak, oo, tutulungan kita. Pero lumipas ang 2 taon. Lumipas ang 2 taon, hindi siya naalala. Amen? Amen? So ito yung masasabi mo, napakatahimik. Napakatahimik. Nakalimutan siya, tinraidor siya 2 beses, 2 taon, nakalimutan siya. Pero minamahal, si Joseph patuloy na nagtiwala na alam niyang nandyan ang mahal na Panginoon. Hindi siya iniiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Papalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Na naginip ang paraon, mga minamahal, pinatawag ang mga wise men, walang maka-interpret. After 2 years, na naginip ang paraon, future ng Egypt. Future ng Egypt. Hindi po basta panaginip lang na bumili ng puto, nagluto, nagsaing, hindi ganon. Yung panaginip ni Paraon, future ng Egypt. Kinabukasan ng Ehipto. Na kung hindi magiging maayos ang pag-handle, mga minamahal, mahihirapan sila lahat. Lahat sila mamamatay sa gutom. So, yung panaginip na yon, hindi mapaliwanag ng mga wise men. Doon naalala nung tagapagbigay ng alak, doon niya naalala na mayroon palang isang makadiyos na tao na nag-interpret ng kanilang panaginip. Sapagkat ganoon ang tawag nila sa mga Hebrews. Ang tawag nila sa mga Hebrews, minamahal, godly people. So naalala niya si Joseph at sabi niya, mahal na hari, mayroon naka-interpret ng aming panaginip at yung interpretasyon niya ay nagkatotoo. So from prison, mga minamahal, mula sa bilangguan, pinabihis si Joseph para humarap sa hari ng Ehipto, mga minamahal. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung kanyang special day. Everybody say, praise the Lord. Naipaliwanag niya ang panaginip ng hari at sabi ng hari, anong solusyon sa aking panaginip? Ang sabi ni Joseph, ang solusyon ng mahal na hari, maglagay ka ng taong matalino na mga ngasiwa ng ani ng Ehipto para pag panahon ng tag-ani maraming maipon at panahon ng tagutom maraming makakain, hindi tayo mamamatay sa gutom. Ang sabi ng hari, wala na akong napiling tao kundi ikaw dahil sinasamahan ka ng Diyos. Sinasamahan ka ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Masasabi po natin, grabing training ang inabot ni Joseph. Amen? Pero training ng Diyos. Amen? Training ng mahal na Panginoon. Imagine from prince, naging servant, pagiging faithful servant, naging prison, na jail, mga minamahal. Pagkatapos, after na meron sanang opportunity, nakalimutan pa siya ng 2 years. Pero yun yung sinasabi, mga minamahal, parang tahimik. Pero nandyan lang ang mahal na Panginoon nakatingin. Nandyan ang mahal na Panginoon nagmamasid sa iyo at sa akin, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe, naging governor si Joseph ng Egypt, second in command. Pangalawa sa hari, mga minamahal. Isipin mo po yun, napakataas sa posisyon. At yung kanyang panaginip, na yung kanyang mga kapatid lumuhod sa kanya at yumuko, nangyari lahat. Pati yung kanyang papa, kanyang mama, yumuko silang lahat kay Joseph, brother. Yumuko silang lahat kay Joseph. Bakit, mga minamahal? Sapagkat yung panaginip na yon, hindi galing sa tao, kundi galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahirap mang isipin kung paano mangyayari, pero plano ng Diyos. Makikita mo dito, minamahal, na ang plano ng Diyos, yun po ang matutupad, mga minamahal.
Kaya wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ipag-alala sa paglilingkod po natin sa mahal na Panginoon. Kung tayo maghihintay, maghintay tayo. Nang tayo makilala sa mahal na Panginoon, nakita natin ang kabutihan ng Diyos. Binago niya ang ating mga buhay, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, naranasan natin ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, naranasan natin ang pagtugon niya sa ating mga panalangin. Kung darating na tayo lilitisin o titestingin ng mahal na Panginoon, rather tayo ititest ng mahal na Panginoon, wala kang dapat ipag-alala mga minamahal, dahil kontrolado ng ating mahal na Panginoon lahat ng bagay at ang plano ng Diyos, ang matutupad mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga na yung ating mga puso i-set up natin sa plano ng Diyos. Ang ating mga puso itayo natin mga minamahal sa pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anumang mangyari, lahat ng bagay kontrolado ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa gawing ito mga minamahal, ating pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit. Hallelujah! Sabi ng Biblia mga minamahal, they that wait upon the Lord shall renew their strength, mga minamahal. Ang mga naghihintay sa mahal na Panginoon, papanumbalik ang kanilang lakas, mga minamahal, ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Dahil patuloy sila naghihintay, mga minamahal. Masikap na hinahanap ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lilipad sila katulad ng agila, mga minamahal. Maglalakad sila, tatakbo sila. Hindi sila mapapagod, mga minamahal. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan. Mahal na kapatid, gano'n na gano'n ang ating sitwasyon, mga minamahal. Hallelujah! Naghihintay tayo sa mahal na Panginoon. Ang plano ng Diyos ang matutupad, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come with your power. Yes, Lord. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Oh, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come with your power. Yes, Lord God. Hallelujah. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in me, lighting my path to this life, where I can see your face to face. I worship you, the Spirit and truth. Oh, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm wishing
worship you, Spirit and truth. I worship you, Spirit and truth. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Lahat ng bagay, kontrolado ng Diyos. Buhay natin, mga minamahal, habang patuloy tayong nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Lahat, mga minamahal, gagawin natin, iisipin natin, pupuntahan natin, mga minamahal. Nasa patnubay tayo ng ating mahal na Panginoon. Habang kayo nagtitiwala sa Diyos, habang kayo naghihintay, habang kayo dumadalangin araw at gabi, mga minamahal sa Diyos. Nasa patnubay ka ng mahal na Panginoon. Wala kang dapat ipag-alala, mga minamahal. Hinahanap mo ang katwiran ng Diyos. Ang Diyos ang magpapala sa iyo, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang Diyos na mahal. Sa mga sandaling ito tayo po natin manalangin at parating sa mahal na Panginoon lahat ng ating mga pangangailangan. Minamahal sa Diyos, wala pong imposible. Katulad ni Joseph, mga minamahal, walang patid na nagtiwala sa mahal na Panginoon. Anumang sitwasyon ng kanyang buhay, hallelujah, hallelujah, maging sa ating paglilingkod, may re-relate natin anumang sitwasyon, mga minamahal. Anumang sitwasyon, meron tayo. Patuloy tayong magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo pong natin manalangin, mga minamahal. O budikilat o pagpala namin Diyos, sa manaming banal sa mga sandaling ito. Inilalapit po namin aming mga sarili sa iyo sa pangunang panalangin naming mahal Evangelista Willistada Almeda. Mahal namin Panginoon, patawarin mo po kami, O Diyos, sa aming po mga pagkukulang. Patawarin mo ang bawat isa, mahal po yun sa aming mga kahinaan, sa aming mga kapabayaan, sa lahat, O Diyos, sa mga kamalian, mahal po ipagpapatawad mo po ang aming dalangin at palayain kami sa aming mga kahinaan. O Diyos, dalangin namin, Ikaw po mag-bless sa iyong mga anak, Ikaw po magbigay katugunan sa mga dalangin, Ikaw po magpagaling ng mga karamdaman, maglutas sa mga suliranin, at bigay katugunan sa mga dalangin ng bawat isa. Mahal pa iyo, patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo ang kahabagan, O Diyos, ang lahat ng mga anak. Mahal pa iyo, mga gawain mo sa dako to ng Sambuanga. O Diyos, o isa naming nalapit na pagdaraos sa anniversary, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo ang tagumpay, ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, ma-revive kaming lahat, patuloy na maglilingkod sa iyo. Sumaamin ka, mahal na Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus. Dumadalangin po kaming lahat. Amen at amen. Minamahal, ipatong po natin sa kamay sa ating ulo at isang kamay sa bagay ng katawan na may karamdaman. Minamahal. At minamahal, ating pong i-rebuke, mga minamahal. Kung tayo may mga kahinaan, pwede natin taas ang dalawang kamay natin. I-rebuke natin yung mga karamdaman na yan, mga problema na yan, minamahal. At ang ating mahal na pastor, nagpipray po sa atin kahit sa'yo malayo. Mga minamahal, dahil sa prayer ng taong matuwid, aabutin po tayo ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah po, dakilan mo pagpala namin, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal namin, Panginoon, ulat mo, pagpala mo kamay, O Diyos. Hallelujah, at sa makapangyarihang pangalan mo, mahal namin, Panginoon Jesus, aming sinasaway. Lahat di mo ay na makaramdaman ka sa leukemia, TB, diabetes, ulcer, yung makatarak. We bind you, power of darkness, cast out in Jesus' name. Problem, doubts, unbelief, vices, demons of COVID, cast out in Jesus' name. Poverty, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Bless us, O Lord. Bless us, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. Tayo pong lahat ito mga minamahal sa token of our faith. Tayo pong lahat ito malon minamahal. At tayo pagpapabot natin sa mahal na Panginoon. Siguro kahit hindi na natin pakalakasan. Pabot natin ating hallelujah, pagkasalamat sa mahal na Panginoon sa ating pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Purihin mahal na Panginoon, minamahal, at magsabi ng praise the Lord. Purihin po ating dikilang Diyos, mga minamahal, at salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you po. I love you so much. But our dearest Jesus loves you more. Advance happy anniversary. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon na dagdagan naman po na isang taon. Gawain nating mahal na Panginoon dito sa dako ng Sambuanga through the leading prayer ng ating
dearly beloved normal pastor this coming Sunday, mga kami na mahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At para sa ating mga announcement, ito mga binibigay pagkakatas ng beloved preacher Alvin Tugos. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher Richard Abad, sa pagdadala ng banal salita nating pinakamamahal na Panginoon Sos. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal sa ating pagpatuloy sa oras nito, unang pagpupurit, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Sos po lamang. Dobling paggalang po sa ating beloved Evangelist Estrada Almeida, maging sa kanyang mga beloved children, at pag-alala rin po sa mga turo nating beloved Assistant Pastor Lina Salmeda. Sa ating mga beloved preachers, beloved ordained preacher, magandang gabi po sa inyong mga minamahal. Narito ngayon sa lahat na nakapag-monitor ating beloved webcast viewers, magandang gabi po. At sa ating pagpatuloy sa oras na ito mga minamahal, bago tayo dadako sa ating mga announcement, tayo po'y kukuha muna ng special love offering. Atin pong muling ibibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Remark Sarukam. Tayo po'y magkaisang manalangin. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Kuya Alvin Dogos. Tayo po'y mag-isang manalangin, mga minamahal. Walang Diyos na magpangyayon. Sa unang langin ng aming beloved pastor, Willie Estrada Almeida, minsan pa kami dumuduhong sa iyong trono ng mayaya. Nanalangin na pagpalaan mo po, mga kapatiran, ng bigyan sa lang special love for Imal Pinoon. Pagpalaan mo po kanilang trabaho, negosyo, hanap buhay, pangitaan na ayon sa iyong pangako ng Pinoon na siksik, liglid, mga apaw, Imal Pinoon. Maging manalangin din po namin, Imal Pinoon, sa mga kapatiran na walang ibigay. Bigyan mo po sila ng trabaho, negosyo, pang sunod. Sila po makapagbigay sa iyong banal na gawain, Imal Pinoon. Pagpalaan mo din po kami, Imal Pinoon, sa papalang misikal, material, pinansyal, at higit sa espiritual na pagpapala. Ito pong samot na langin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, kapatid. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y patuloy sa ating mga announcement, mga minamahal, sa oras nito. Ganun pa rin na tayo po'y patuloy dumalo sa banal na gawain natin mahal na Panginoon dito po sa lugar na ito. Ito po'y tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Araw ng Miyerkules, mag-umpisa po alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon mga minamahal, o alas 6 ng gabi. At araw naman ng Biyernes, alas 2 pa rin ng hapon hanggang alas 7 tayo matapos ng gabi. Kaya sa Linggo mga minamahal, sa darating na Linggo, atin pong church anniversary, kaya alas 10 tayo mag-umpisa hanggang alas 3 ng hapon. At atin pong pagsikapan mga minamahal, kung ano pong dapat nating gawin dahil sa panahon ngayon, ito pong pandemya, kung maaari po ating sundin ang mga health protocol. Amen po ba? Health protocol na sa ating panggobyerno dahil yan po ay ang batas ating sundin mga mahal. Kung ano po ang dapat gawin, o kailangan tayo na mag-face mask, social distancing mga minamahal sa darating na linggo sa ating panambahan mga minamahal. Kaya tunay po, sundin natin ang ating gawin, ang ating makakaya na sa ikabubuti para sa bawat isa sa atin, lalo na itong patakaran o ang batas o ito pong health protocol ating sundin dahil iba na ngayon ang takbo ng panahon mga minamahal. Kaya mag-ingat rin tayo, kaya sikapin natin na makasunod tayo sa batas mga minamahal. Kaya po rin pong ating buhay na Diyos sa ating mga beloved. Sa araw ng bukas, mayroon tayong practice, Saturday practice, ating beloved choral group, ating beloved instrumentalist, at ating beloved mimers. Mag-start po alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Yan po, ating choral group, ating beloved instrumentalist, ating beloved mimers. Alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At ating beloved Finest Generation Choir, mag-umpisa po alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Everybody say, praise the Lord. Yan po ang practice sa araw ng bukas.
Kaya dito po tayo, sikapin natin at tayo po ay makapunta dito, maka-attend sa practice, lahat gawin natin para sa ating ipaghanda sa araw ng linggo, atin pong church anniversary, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya tunay po sa ating pagpatuloy sa oras nito, kung wala na po mga iba pang karagdagan sa ating mga announcement, tayo po ay patuloy na at tayo po dadako na po sa ating closing prayer, mga minamahal. Tayo po ay magkaisang manalangin, inyong albang lingkod po ang manalangin. Magkaisa po tayo manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos. Hallelujah! Dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat sa aming pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kami po'y lubusan pasalamat bawat sa amin kasama ng kapatiran sa tagumpay ng banal na gawain sa araw na ito. Pinagpala mo kami umpisa pa kanina, mahal na Panginoon. Taglay na kalakasan ng pinagkaloob sa MC Joyful, sa Solemn Song, sa mga patutuo namin kapatiran ng pinagpala, patuloy mong sinamahan, maging sa pag-awitan ng kwarso, yung pagkilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat yung matamis na presensya, O Diyos, maging sa bahagi ng pagbibigay ng banal na gawain. Patuloy mong pinagpala ang bawat sa amin, higit sa lahat sa banal na salita namin napakinggan sa araw na ito, O Diyos, na kami po'y pinagpala mo, mahal na Panginoon. Pinagpala mo sa iyong banal na salita. Maraming salamat sa lahat, mahal na Panginoon, sa tagumpay ng kapangyarihan na sumaamin ka palagi, O Diyos, at narito ang bawat sa amin sa may pansamantalang pagtatapos, paghiwalay, pagsiuwi sa kanya-kanyang tahanan, O Diyos. Pagpalain mo, pag-ingatan mo ang mga kapatiran, ihatid mo na manolhati sa kanya-kanyang tahanan na ligtas, mahal na Panginoon. Pag-ingatan mo sa daan, sa sakyan, pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa pangunang dalangin pa rin naming ginagalang na mahal pastor. Ito pa aming samot dalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.